So mga bagay na araw-araw mo dapat gawin upang hindi mawala ang pag-ibig ng isang lalaki sa iyo. Yes mga kabamay, sa tulong ng mga bagay na to, alam ko yung iba dyan nakakalimot na gawin ito, yung iba hindi po ito consistent na ginagawa sa araw-araw kung bakit ang pag-ibig ng isang lalaki ay nababawasan, bumababa, at kung may pagkakataon minsan nawawala pa nga. Kaya mga kamamay, sa video po natin ito, akin pong masinsin na ibibigay sa inyo ang mga bagay na dapat nyong gawin araw-araw upang hindi po mawala ang pag-ibig, ang love ng isang lalaki sa inyo. Kaya mga kamamay, bago po natin to simulan, isa lang palagi ang aking hinihiling. If ever na nakaka-relate po kayo, nakakatulong yung mga love advice na aking ginagawa, so especially sa ating mga OFW, yung mga OFW natin napapansin ko, sobrang dami ng merong problema sa pag-ibig kapag nagkahiwalay, kapag nasa long distance relationship. Kaya't mga kamamay, inyo po sanang bigyan ng pansin ng toon na gawin itong mga bagay na sasabihin ko sa araw na ito. So if ever na nakapag-subscribe na po kayo, nakapag-like at nakapag-comment dito sa ating video na to, maraming salamat mga kamamay at malaki ang tulong niyan pagdating dito sa ating munting channel. Kung nagawa nyo na yan, simulan na po natin ang ating kwentuhan ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga bagay na dapat araw-araw mong ginagawa upang hindi mawala ang pag-ibig o yung love ng isang lalaki sa iyo? So number 1, ang araw-araw na pagrespeto sa sarili. Mga kamamay, hindi nyo ito napapansin pero nakikita nyo ba ang sarili ninyo halos nauubos na? Yung sarili ninyo halos hindi nyo na inirerespeto. Lagi na lang kayong habol ng habol sa lalaki. Niloloko na nga kayo, sinasaktan na nga kayo, pinagsiselos na nga kayo, kung ano-ano na nga mga balita ang naririnig nyo sa kanya. Tapos minsan pa nakikita nyo may kasamang mga babae. Mga kamamay, ano ba naman yan? Huwag kayong magbulag-bulagan. Irespeto nyo ang inyong sarili. Kung kayo ay hindi na nakakaramdam ng pagmamahal galing sa kanya o hindi na kayo itinatrato bilang asawa, halos away na lang, halos sakitan na lang, halos kung ano-ano na lang masasakit na salitang sinasabi sa inyo, kapag kaganyan mga kamamay, unahin yung irespeto ang inyong sarili. Kamamay, paano ba? Paano ba ang respeto ang sinasabi mo? Kapag kaganyan, huwag nyo nang habulin pang isang lalaki, toxic siya problema siya stress siya Lumayo kayo, mag-no contact rule kayo. Mas unahin yung sarili ninyo, iparamdam nyo sa lalaki na po pwede kayong mawala kapag hindi kayo iningatan. Sa ganyang paraan, nandoon ang respeto ng isang ikaw sa sarili mo para manumbalik ang pagmamahal ng isang lalaki sa inyo. Okay? So next, huwag mong hayaan na ikaw na lang palagi ang unang nagpaparamdam. Mga girls, hindi nyo rin ba napapansin? Halos sa araw-araw na lang, ikaw na lang palagi ang nauunang mag-message. Kahit i-delay mo yung oras o i-delay mo ang pagpaparamdam, mapapansin mo, ikaw pa rin yung unang nag-chat-chat Kahit sabihin natin na dati nagpaparamdam ka, alas 4 ng madaling araw, nag-chat-chat ka na. Okay? Tapos ang ginawa mo, sabi mo sa sarili mo, i-delay ko yung message, alas 10. Wala pa rin siyang message. Tapos ikaw na naman yung unang nagpaparamdam. Mga kamamay, tiisin nyo kung kaya nyong tiisin. Hanggang kaya nyong tiisin ninyo. Huwag yung ganyan. Hindi nyo mapigilan ang sarili ninyo na kayo palagi ang unang nagpaparamdam. Mga kamamay, sa paraang ito, yung tipong hindi nyo hinahayaan ang sarili ninyo na nagpaparamdam sa kanya palagi, dyan nyo malalaman kung ano ba talaga ang status nyo sa puso ng isang lalaki. Baka mamaya, kaya lang pala nagre-reply sa inyo ang isang lalaki is dahil asawa nyo sila o dahil jowa nyo sila. Pero kung iisipin, kapag hindi ka nagparamdam, hindi na rin sila nagpaparamdam, ibig sabihin, parang hindi ka na mahalaga sa kanya o sigurado ako hindi ka na mahalaga sa kanya kapag kaganyan. Paminsan-minsan mga kamamay, subukin nyo rin ang lalaki. Huwag muna kayong magparamdam. Kung sa inyong relasyon, nakikita mo na ikaw lang palagi ang nagpaparamdam sa umaga o ikaw palagi ang una nagpaparamdam sa buong araw, baguhin nyo yon. Ang gawin nyo mga kamamay, kayanin ninyo na hintayin siya na ang unang magparamdam. Kung hindi siya nagpaparamdam, hayaan nyo. Kahit abutin pa kayo ng 3 araw bago magparamdam o bago siya magparamdam, sikapin ninyo yon. Okay, basta huwag kayong magpaparamdam hanggat hindi siya nagpaparamdam. Kung 1 linggo na nakakalipas,
tapos yung lalaki hindi pa nagpaparamdam, ibig sabihin, hindi kayo ganun kahalaga pagdating sa kanya. Kung kaya't huwag sanang sasamangin yung loob, diyan nyo rin makikita kung ano kayo pagdating sa isang lalaki. Okay, kasi ang isang lalaki, ang isang tunay na nagmamahal, hindi nyo matitiis. Ang isang babae, ang isang tao, na hindi siya i-message kung talagang mahal at hindi siya makatiis na hindi ka makausap sa araw-araw. Ganyan po yun mga kamamay. Pero kung ang isang lalaki nga mga kamamay, ay kapag hindi ka nagparamdam o oras na hindi ka nag-chat, hindi rin nagpaparamdam, ibang usapan yan. Questionin mo rin ang sarili mo, baka mamaya sumobra ka sa mga ginagawa mo sa kanya. Kung kaya't ang dapat nyong gawin mga kamamay, huwag nyong hayaan ang sarili ninyo na kayo palagi ang unang nagpaparamdam. At sa ganyang paraan mga kamamay, makikita nyo rin, mafe-feel nyo rin kung ano nga ba talaga ang inyong status sa mundo, sa puso at sa buhay ng isang lalaki. Okay? So next, maging tahimik lalo na kung wala namang dapat ipagbunganga. Mga girls, marami sa inyo yung napaka-chismosa. Okay? Buhay ng may buhay, pinapakelman ninyo. Mga girls, sorry to say, may mga ganyan pong mga babae. Yung tipong uuwi ng bahay ang isang lalaki, galing trabaho, pagod na pagod. Tapos, pag uwi ng bahay ng lalaki, kung ano-anong sinasabi ninyo, kung ano-anong pinagbubungangan ninyo, wala namang dapat ipagbunganga kung sino-sino ibinibida nyo sa isang lalaki na sa halip manahimik na lang, na sa halip wag nang pakinggan, wag nang pag-usapan ang buhay ng may buhay, anong ginagawa ninyo, kung ano-ano chinichismis ninyo. Aminin ninyo mga kamamay, may mga ganyang mga babae. Wala lang mapagkwentuhan kung kani-kaninong buhay ang pakikailaman. Ayaw po namin ng ganyan mga girls. Mga lalaki kami, ayaw namin ng drama, ayaw namin ng sakit ng ulo hangga't maaari. Ayaw namin pakialaman ng buhay ng may buhay. Mga girls naman, mas tataas ang pagtingin namin sa inyo kung mananahimik kayo at hindi nyo pakikialaman ang buhay ng iba. Huwag kayong maging chismosa. Akala nyo lang natutuwa kami sa mga ganyang-ganyang binibidap nyo pa yung buhay ng kapitbahay nyo, buhay ng ibang tao. Ang masama, buhay pa ng kamag-anak ninyo. Hindi nakakatawa mga kamamay, ayaw namin ng ganyan. Gusto namin manahimik na lang kayo kung wala kayong sasabihing maganda, kung wala kayong ibabalitang maganda. Kung puro buhay na lang ng ibang inyong ibabalita, huwag na lang kayong magsalita pa. Mas gusto namin yung tahimik na lang. Okay? Mas gusto namin yung ganun. Kaya please mga kamami, kung gusto po ninyo na hindi mawala ang love ng isang lalaki, huwag niyo pong ubusin ang kanyang pasensya sa kung ano-anong pinagbubungangan ninyo. Kung wala naman kayong ikinukwento, sinasabing maganda sa kanila. Okay? Be practical lang po tayo dito, pero bilang isang lalaki, ayaw po namin nung ganun. Ayaw po namin ng masyadong mabunganga kung wala namang katuturan ang inyong pinagsasabi. Alright? So next, ipakita mo rin na hindi ka ganong ka-easy to get na babae. Oo mga kamamay, kung gusto niyo po na hindi mawala ang pag-ibig ng isang lalaki sa inyo, sana wag niyo pong ipakita, okay, na hindi po kayo easy to get. Okay mga kamamay ha? Huwag niyo pong ipakita at ibigay sa isang lalaki lahat-lahat. Sapagkat ang bilis na kukuha ng isang lalaki lahat-lahat sa inyo. Pakita po ninyo na dapat maghirap muna siya bago niya makuha yung mga gusto niya pagdating sa inyo. Okay, anong ibig sabihin nito mga kamamay? Halimbawa, kayo po is OFW, nandiyan kayo sa ibang bansa, nagpapakahirap kayong magtrabaho, kumita ng pera, magtabi ng pera, tapos yung lalaki, hingi lang ng hingi sa inyo. Babe, mahal, baka naman may pera ka dyan. Alam mo naman, yung uso ngayon, ang daming mga motor. Okay, nahirapan kasi akong alam mo yun, pumunta ng palengke para mamalengke, kailangan ko ng motor, bili mo naman ako dito. Kasi namamasahe ako, ang hirap-hirap. Tapos, sa isang linggo, hihingi naman akong ano-ano. Babe, kailangan ko ng bagong TV. Nasira kasi yung TV natin dito sa bahay. Baka naman po pwedeng palitan mo. Kapag ganyan mga kamamay, hingi ng hingi ang isang lalaki sa inyo, tapos ikaw bigay lang ng bigay, nagiging easy to get ka. Ang bilis mong mauto. Ang bilis mong kuhanin. Kapag ganyan mga kamamay, hindi na po kayo mamahalin ng isang lalaki. Kailangan lang kayo dahil sa mga bagay na nakukuha nila sa inyo. Tingnan nyo mga kamamay, sakalang nagpaparamdam ang mga yan kapag may kailangan. Pansinin ninyo kapag nag-message ang mga yan, hindi mawawala yung kanilang mga hinihiling sa inyo. Nakikita nyo ba yun? Mga kamamay, masyado na kasi kayong naging easy to get.
Yung tipong hindi na kayo makatanggi kapag hiningi nila to, hiningi nila yon, humingi sila ng ganyan. Pero please mga kamamay naman, kung gusto nyong mahalin kayo ng mga yan, hindi mawala ang love at pag-ibig ng mga yan, ipakita ninyo, okay, na kaya nyo silang tiisin. At syempre dapat, maramdaman din nila na hindi lang kayo nandyan para mag-provide ng kung ano-ano at ang masama nga, saka lang sila nagpaparamdam, nangangamusta kapag may kailangan. Kaya hanggat maaari mga kamamay, huwag niyong ipakita na easy to get kayo. Okay? Huwag niyong ipakita na ang bilis niyong mauto, ang bilis niyong ibigay ang lahat sa kanila. Hayaan niyong makita nila ang value ninyo. Okay? Makita nila ang value ng pera na hindi niyo lang yan sinisimot dyan, na hindi niyo lang yan pinapala dyan sa abroad. Okay? So, anong dapat yung gawin kapag ganyan? So, ang dapat nyo pong gawin mga kamamay, tiisin nyo rin. Tiisin nyo, sabihin nyo na hindi ganun kadali kumita ng pera. Tapos, sabihin nyo, kaya ka lang naman nagchat-chat, kaya ka lang naman nagpaparamdam tuwing may kailangan ka, ni hindi mo lang ako nakakamusta, ni hindi mo lang ako nakakausap kapag wala kang kailangan. Masakit yun para sa akin. Sabihin nyo ganun. Maging real talk na kayo sa kanila. Okay, masakit man pero yun ang totoo. Kaya mga kamamay ha, huwag kayong maging easy to get pagdating sa kanila. And last, magbago ka para sa sarili mo, mas mag-improve. Yes mga kamamay, kung sa tingin ninyo, masyado na po kayong nagiging toxic, hindi naman palaging sasabihin natin nasa lalaki yung problema. Sabihin natin kung bakit kayo palaging nag-aaway is aminado kayo na minsan sumosobra din kayo. Minsan ang bilis niyong magalit kahit wala naman kayong ginagawang o kahit wala naman ginagawang masama yung lalaki, ang bilis niyong magalit. Hindi ko alam kung bakit o dahil siguro dahil sa trauma o sa mga nakaraan, maaaring ganon. Halimbawa, niloko kayo ng lalaki tapos ngayon nagbabago na. Tapos ang naging feedback sa inyo, naging masyado kayo mainitin ng ulo, ang bilis niyong magalit. Kapag kaganon mga kamamay, past is past, tapos na. Kailangan nyo nang tanggapin yung mga pangyayari na nangyari. History na po yun. Hindi na po natin ito mabubura. Hindi na po natin ito mababago. Kung kaya't mas magbago kayo, mas mag-improve para sa inyong sarili. Okay? Wala na tinanggap niyo yung lalaki para sa second chance. Huwag yun man sanang iparamdam sa kanya na kahit tinanggap niyo siya, nandoon pa rin yung galit ninyo sa nakaraan. Dapat hindi niyo na lang tinanggap. Okay, kung magagalit din kayo ng ganyan, kung magagalit din kayo ng walang dahilan, o lagi nyo sinisilip is yung nakaraan ng lalaki, dapat hindi nyo na po siya binalikan. Okay, kaya please mga kamamay, magbago kayo for better. Magbago kayo at mas mag-improve pa pagdating sa inyong ugali. Para sa inyo rin naman yan Kung hindi kayo makamove on dahil sa mga nangyari nung nakaraan, hanggang kailan? Kung hindi nyo matanggap yung nangyari nung nakaraan, paano yung relasyon ninyo ngayon? Pagsisisihan nyo yan habang buhay. Kaya please mga kamamay, simula nung tinanggap ninyo yung lalaking muli, huwag nyo na sanang silipin pa yung mga nangyari noon. Kung bakit nagiging toxic ang ugali ninyo, kung bakit nagiging magagalitin agad kayo dahil lang sa nakaraan, please, tigilan nyo na yan. Kung hindi nyo rin kayang tanggapin yung mga nakaraan, iwanan nyo yung lalaki. Pero kung nandiyan kayo para patawarin, humingi ng pangalawang pagkakataon yung lalaki, patawarin ninyo at tanggapin nyo ng buong buo na walang pag-iimbot, okay, at pagsisisi. Kaya mga kamamay, mas mag-improve para sa sarili at mas ayusin niyo po ang sarili ninyo. Sa ganyang paraan mga kamamay, araw-araw po kayong mamahalin ng isang lalaki at hindi niyo pagsisisihan na ginawa niyo yan sa inyong sarili. So mga kamamay, yan lang muna ang ilang mga love advice na maaari niyo pong araw-araw na gawin upang sa ganon is lalo kayong mahalin ng isang lalaki at hindi mawala ang pag-ibig nila sa inyo. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo mga kamamay. For more videos and love advice, don't forget to click the subscribe button, i-like yung video at mag-comment na rin sa ibaba ng video na to. Mahal ko po kayo. Paalam.